Umamin si Coach Leo Austria na hindi pwedeng baliwalain ang grupo ni Coach Tim Cone pagpasok nila sa court, bit-bit ang kartadang 3-2. Banggit niya, hindi basta sumusuko ang Barangay Ginebra sa bakbakan. Sa laban naman ng Rain or Shine at TNT, tahasang sinabi ni Coach Yeng na may bentahe sila versus TNT kasabay ng pagsisiwalat na matira ang matibay sa kanilang dalawa ni Coach Chot Reyes. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos bakbakan ang Barangay Ginebra sa Game 5 at kuhanin ng SMB ang ikatlong panalo sa semifinals ng PBA Philippine Cup, hindi ikinaila ni Coach Leo Austria na mahihirapan sila sa susunod na bakbakan. Ayon sa kanyang pahayag ng makausap ng media, hindi pwedeng baliwalayan ang kakayahan ng grupo ni Coach Tim dahil sa mentality nito na hindi basta sumusuko. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Leo sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Ang team na to hindi mo agad-agad pwedeng baliwalain. Alam naman natin ang puso nila, di ba? Never say die mentality. Kaya sa susunod na laro, asahan natin magiging mahirap to para sa parehong koponan dahil may pagkakataon kaming tapusin yung serye. Pero sigurado ako, hindi magiging madali yun. So inaasahan na talaga ni Coach Leo Austria na hindi magiging madali ang pagsungkit nila ng upuan sa finals kalaban ng Barangay Ginebra sa Game 6. Ngayong hapon po yan, linggo, ganap na ikalima ng hapon. Konting recap lang tayo mga ka-playoffs. Nung Game 5 kasi, full boss ang Barangay Ginebra sa dulo ng laban eh. Actually, nung mga unang quarter, lamang pa yung Ginebra. Pero sa dulo talaga nahusgahan yung laban eh. Bumitaw sila sa dulo. And of course, ngayong gabi, ano yung aasahan natin sa kanila, di ba? Sa Barangay Ginebra. Well, para sa akin, gumawa sila ng matinding adjustment sigurado dito. Posibleng masigpitan nila ang depensa ngayong gabi. Nakatakas kasi sa kanila si CJ Perez at Jericho Cruz nung Game 5. Kaya sigurado tayo na natuto na sila dyan. Mas mahihirapan dito si Stephen Holt dahil kilala siya sa kanyang matinding depensa. Ganon din si Raymond Aguilar na ilang beses na pinahirapan si Junmar Fajardo sa laban. For sure magagamit silang dalawa ng mas matindi ngayong gabi. Ilan lang yan sa mga posibleng makita natin ngayong hapon ha. Sa opensiba ng grupo ng Barangay Ginebra, mas magiging aktibo dapat sila RJ Barrientos, Cathy Thompson at Jamie Malonzo. Once na pumutok kasi silang tatlo, posibleng may tulog ang SMB lalo na kung puputok sila sa labas sa 3 at 4, di ba? Again, ilan lang to sa mga posibleng makita natin mamayang gabi para maitulak nila ang SMB sa isang do or die or bakbakan na Game 7. Of course, ika-counter ng SMB yan. Alam nila sigurado ang lahat ng yan. Kaya tingin natin, mangyayari sinabi ni Coach Leo na magiging mahirap sa dalawang koponan ng laban sa Game 6. Exciting, di ba? Kung naniniwala si Coach Leo Austria na magiging mahirap ang Game 6 versus Barangay Ginebra, tahasa namang sinabi ni Coach Yenggao na matira ang matibay sa kanila ng TNT tropang 5G. Ang pahayag ay nagugat nang matanong ng media ang tungkol sa delikadong lagay ng ilang key players ni Coach Chot Reyes na nakakuha ng injury. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Matira matibay, kaya kapag mas mahaba ang rotation mo, bentahe na yon. Kapag mas malalim ang bench mo, bentahe rin yon. Talagang minsan magbe-breakdown, kasama na talaga lahat yon. Pwedeng mag-breakdown yung key players mo, pero iba pa rin kapag key players mo ang nagbe-breakdown. Pero naghahanda kami para sa ganitong mga sitwasyon. Kaya naman sinisikap namin panatiling handa ang lahat na makapaglaro. Kapag ganitong panahon kasi, doon na nakakatulong yung ganong klaseng preparation. Eto na mga playoffs, tama yung sinabi ni Coach Yenggao eh. Bentahe sa kanila to, kulang ang player ng TNT. Of course, ayaw din nila yon. Ayaw din nila na magkaroon ng injury ang kalaban nila, di ba? Dumating na lang talaga yung ganong situation. Kaya wala silang problema doon. Depende na lang sa TNT kung paano nila pupunan ang kakulangan nila ng key players. Nung Game 5, nakita natin ang effect noon kasabay ng pagkawala ni Coach Chot, di ba? Ngayong gabi, ganap na ikapito at kalahati. Makikita natin kung anong adjustment ang ginawa or gagawin ni Coach Chot Reyes. Wala si Pugoy, wala si Kelly Williams. Yung dalawa, si Jason Castro at si Raynam Batak, nauna na silang nawala sa eksena bago sila umakit sa semis, di ba? Kaya nakasentro kay Williams at Pugoy ang attention dito. Sa sinabi ni Coach Yeng na matira matibay, statement po yun. Ibig sabihin, sasamantalahin nila ang kakulangan ng TNT tropang 5G sa tao. Gagawin nila ang lahat ng alam nilang mabuting paraan para makuha yung Game 6 at puwersahin ang grupo ni Coach Chot sa isang do or die na bakbakan sa Game 7. Ang mabigat kasi kay Coach Chot, dala-dala ng rain or shine ng momentum mula sa Game 5. Hawak nila ang manibela ngayon or mas mataas ang moral ng grupo kumpara sa TNT na nilaspag nila sa huling laban, di ba? Pero syempre hindi dapat mag-overconfident ang rain or shine. Naipakita na ng TNT ang kanilang bangis kahit kulang sila sa player, di ba? Andyan pa rin si Calvin Optana, si Poy Eram at Brandon Ganuelas-Roser na anytime pwedeng pumutok sa bakbakan. Sa patuloy na pahayag ni Coach Yeng na makausap ng media, tuluyan na nitong inamin ang isang katotohanan na sa tingin niya ay magiging bala ng kanyang kupunan patungo sa mini-meeting finals. Paniwala niya, pagod na ang grupo ni Coach Chot Reyes, bunga ng maraming kampyonatong dinaanan ng grupo
bukod sa mas gutom umano sila kumpara sa hanay ni Coach Chot. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Ang panalo ay panalo. Ang tsansa na makapasok sa finals ay tsansa na makapasok sa finals. Sa tingin ko, mas gutom kami kumpara sa kanila. Alam naman natin na naghahabol sila ng Grand Slam. Pero nakadalawang championship na sila. Baka pagod na rin sila, di ba? Baka nagsawa na sila. Kami naman. Totoo naman yung sinasabi ni Coach Yeng. Posible na pagod na yung grupo ni Coach Chot. Patunay yung mga injuries ng kanyang players. Antindi rin kasi ng dinaanan nila, di ba? Ilang championship na sila na magkakasunod. Dalawa ngayong season, tapos isa nung nakaraang season. Lahat ng yan kasama si RHJ. So hindi mo talaga pwedeng alisan sa isipan na baka may pagod factor na sila dyan. Sa paghahabol ng Grand Slam, isa yun sa rason bakit nananatiling buhay ang TNT tropang 5G. Pero ayun na nga, bumibigay na ang ilang key players nila. So babalik siguro tayo sa basic. Yun yung sasamantalahin ni Coach Yeng ang pagkakataon na to para itulak ang TNT sa isang do or die na bakbakan. At kung sakali na magawa ni Coach Yeng yan, hindi na tayo dapat magtaka kasi nga kumpleto sila sa bakbakan eh. Dahil dyan, asahan natin ngayong gabi isang matinding laban sa pagitan ng TNT at ng Rain or Shine. So guys, maraming salamat.